Hi everyone! Welcome back sa aking channel, GTR Math Tutorial. Sa Facebook ay RJ Enseñado. So for today's video ay magdi-discuss ulit tayo ng 20 items para sa NAPOLCOM exam review. So quantitative reasoning ito. So ang mga questions natin, pwede rin ito pang civil service exam, pang college entrance test, APSAT. Ang kaibahan lang nito pag NAPOLCOM exam review ay yung mga problem ay mga related sa or yung mga ginamit sa problem puro mga tungkol sa mga police officer. Pero yung mismong math na content niya ay pwede rin sa mga ibang basic math. Okay? So kung gusto niyo makita agad yung mga 20 items, punta kayo sa description, sagutan niyo muna yung 20 items, tapos tsaka niyo panoodin yung aking solution. I-comment niyo kung ilan yung score niyo out of 20. Okay, so let's start. Number 1. PO2 Ramon Trias walks from his house to the police station at 2 meters per second. After walking for 3 minutes, he realizes he still has to run at 4 meters per second for 1 minute so as not to be late. What is the distance from his house to the police station? Okay, so sagutan natin ang ating problem. Tungkol sa distance rate time ito, no? So pwede natin gamitin itong triangle, distance sa taas, tapos speed and time dito sa baba. Pag distance ang hinahanap, ang formula magkatabi, ibig sabihin multiplication. Kapag time ang hinahanap, distance over S, ibig sabihin division. Kapag naman speed ang hinahanap, so distance over time. So ang given natin sa problem, P.O.2 Ramon Trias walks from his house to police station. Okay, so house papuntang police station. 2 meters per second. Okay, so walks daw siya 2 meters per second. So yung speed niya, 2 meters per second sa walking. And then after walking for 3 minutes, he realizes he still has to run 4 meters per second for 1 minute. 4 meters per second for 1 minute. So ibig sabihin, for 1 minute so as not to be late. What is the distance from his house to the police station? So ibig sabihin, yung house niya papuntang police station, mahati sa dalawa, no? Una, nag-walk siya, tapos pangalawa naman, nag-run na siya dito. So mahati sa dalawa yung distance natin. Lagyan natin d sub 1 and then d sub 2. Tapos yung total, lagyan natin distance. Okay? So yan lang yung ating formula. Formula ng distance ay speed times time. So yung given natin na speed ay 2 meters per second. After walking for 3 minutes, di i-multiply lang natin yung speed niya at yung time. So 2 meters per second yung distance 1. 2 meters per second multiply natin sa gaano siya katagal nag-walk after walking for 3 minutes. So 3 minutes ang winok niya dito. I-add natin yung distance to natin. He realizes he still has to run at 4 meters per second. So 4 meters per second for 1 minute. Multiply natin sa 1 minute. Yan ay magiging total distance. Okay, so the question is what is the total distance from his house to the police station? In meters dapat ito. Problema lang dito, kailangan i-convert natin itong minutes sa seconds. Kasi seconds itong 2 meters per second. So ilang second itong 3 minutes? Ang 1 minute natin ay equal sa 60 seconds. So ibig sabihin, itong 3 minutes, pwede natin yung isulat as 2 meter per second. Ang 3 minutes ay 3 times 60, 180 seconds. Tapos makakancel na yung seconds. And then plus 4 meters per second, ang 1 minute ay 60 seconds, makakancel na ulit yung seconds. So ang matitira na lang, 2 meters times 180. So dalawang 180, that is 360 meters. Plus, ito naman, 4 meters times 60, apat na 60 meters, so that will be 240 meters. Pag inad natin, 360 plus 240, that is 600 meters. The correct answer is letter E. Number 2. A car travels 120 miles at a speed of 40 miles per hour and makes the return trip at a speed of 60 miles per hour. What is the average speed for the whole trip? Okay, so sa ganitong mga return trip, meron tayong shortcut formula. Dalawang formula ang pwedeng gamitin dito. Pag ang hinahanap average speed, ang formula ng average speed ay equal lang ito sa total distance over total time. Ito yung pinaka-formula talaga. Pero kapag return trip,
kapag return trip, may shortcut. Okay, so pwedeng gamitin itong formula talaga. Average speed ay total distance over total time. Pero kapag return trip, another formula para sa average speed, equal lang yan sa 2 times speed 1 and then times speed 2 over speed 1 plus speed 2. So yan yung formula natin. So kasi given dito, a car travels 120 miles at a speed of 40 miles per hour and makes the return trip at speed of 60 miles per hour. Using the shortcut formula, hindi natin kailangan itong 120 miles. Ang kailangan lang natin, speed 1 and speed 2. So magiging lang siyang 2. Ang speed 1 natin, 40. Ang speed 2 natin ay 60. Tapos, i-divide lang natin sa sum nila, 40 plus 60. Ang magiging sagot na, so wag muna nating i-multiply ito kasi maka-cancel dito sa baba. 40 plus 60, 100. O di ba, maka-cancel na lang yung tigisang 0 ulit. So wala na yung 100 sa denominator. Ang natira na lang 2 times 4, that is equal to 8 times 6, 48. So 48 miles per hour ang sagot natin, letter D. Pag ginamit natin itong isang formula, same ng kalalabasan niyan. So pakita natin, ang total distance parehas 120. So magiging dalawang 120 kasi balikan. 120 plus 120. Ang total time natin, kunin natin yung time dito, 120 divided by 40. Ayan, 120 divided by 40 plus return trip, syempre 120 din yon over the speed, 60. So magiging itong 120 plus 120, 240. Over, pag dinivide natin ito, makakancel lang yung tig 0. 12 divided by 4, 3. 12 divided by 6, 2. Okay, so magiging siyang 240 divided by 5. Pag dinivide natin yan, ang shortcut, tanggalin yung 0, 24 times 2, magiging 48. So same answer, 48 miles per hour. Using the two formulas. Okay? Number 3. A patrol car travels at 60 kilometers per hour. How far will it travel in 30 minutes? Oh, medyo basic itong number 3 natin. Patrol car travels 60 kilometers per hour. So 60 daw kilometers per hour yung speed. How far will it travel in 30 minutes? 30 minutes kalahati. Ang ibig sabihin nito, sa 1 hour, ang kaya niyang i-travel ay 60 kilometers. Eh di syempre, ratio and proportion lang ito. 30 minutes, hinati natin yung 1 hour, divided by 2, 30 minutes. Eh di divided by 2 lang din natin ito. So therefore, 30 kilometers ang matatravel niya in 30 minutes. Kinalahati lang natin. So letter B ang tamang sagot. Number 4, the length of a rectangular lot is 25 meters more than its width. If the perimeter is 210 meters, what is the width? Okay, so drawing lang natin. Kailangan alam yung formula ng perimeter ng rectangle. So perimeter ng rectangle, ibig sabihin niya total distance around a polygon. Ang rectangle may dalawang length, may dalawang width. So therefore, ang perimeter niyan is i-add lang natin yung 4 na sides na yan. So therefore, ang perimeter ay 2 times L plus W. Pwedeng hiwalay na yung 2, naka-factor out. Pwede rin naman 2L plus 2W. Same lang yan. Naka-distribute, ito naman naka-factor. So ang gamitin na lang natin itong isa para mas mabilis. Given, the length of a rectangular lot is 25 meters more than its width. So yung width natin, W, yung length natin magiging W plus 25. Kasi nga 25 meters more than its width. Para ma-express natin in terms of W. And then given ang perimeter ay 210. So itong perimeter palitan natin ng 210 equals to yung L papalitan natin nito W plus 25. And then yung W pa rin. Ang hinahanap natin, what is the width? O di solve for W na lang tayo. Kaya ang ginagawa ko naka-factor out yung 2 kasi i-divide na natin both sides by 2. Eh di cancel na agad siya. Wala nang kailangang i-distribute kasi kinancel na natin. 210 hatiin lang sa dalawa, that is 105. Equals, ito i-simplify natin, W plus W, we have 2W plus 25. And then two-step equation na lang ito. Kailangan W ang matira, so subtract tayo ng 25. Both sides. So we have 2W equals, so 0 na ito, cancel na yan. 105 minus 25, that will be 85. Then last step, divide both sides by 2. Or sorry, this is 80, not 85. 5 minus 5, 0. 10 minus 2, 8. Okay, so when divided by 2, the value of the width is 80 divided by 2. 40 meters. Letter A ang tamang sagot. Number 5,
PO1 Gani Toledo traveled a distance of 300 kilometers, averaging 50 kilometers per hour. He made the return trip over the same distance in 4 hours. What was his average speed for the entire trip? Okay, so gamitin lang natin ang formula ng average speed ay total distance over total time. Okay, so yan lang ang formula ng average speed, total distance over total time. Hindi natin gagamitin yung isang formula dito kanina, yung shortcut, kasi iba yung given dito. Ang given dito, given yung distance na 300 kilometers. Given yung averaging 50 kilometers per hour. Ayan. Wala kasing speed dito, kaya hindi natin pwedeng gamitin yung isang formula kanina. The return trip over the same distance in 4 hours. What was his average speed for the entire trip? So kunin natin yung total distance. Dahil may round trip tayo, yung total distance natin, dalawang 300. Okay? 300 papunta, 300 kilometers. Wag na natin isama yung mga unit. 300 kilometers plus another 300 kilometers kasi return trip. Okay. Over the total time. Ilan yung total time natin? Dito sa una, yung papunta, 300 kilometers, tapos 50. O di, pwede natin kunin yung time nun, di ba? Distance ay speed times time. Pwede natin kunin yung time nun. Yung unang time natin, distance over speed. So, 300 divided by 50. Okay? 300 divided by 50 yung time natin papunta. Time ni PO1 Gani Toledo. Tapos, yung pabalik, given na yung time. He made the return trip over the same distance in 4 hours daw yung pabalik. O yun, given na yung time. So, lagay na lang natin yung 4. So, simplify lang natin ito. 300 plus 300, that will be 600 kilometers. Ito naman, 300 divided by 50, equal na lang ito sa 6. 6 hours. So, 6 plus 4. So, therefore, meron na tayong 600 divided by 10. Okay, cancel na lang yung 10 dito, tsaka yung 0. So, the answer is 60 kilometers per hour, letter B. Okay? Kaya hindi natin ginamit yung shortcut kanina kasi iba yung given dito. So, maganda yung rectang formula. Okay, so number 6, a vehicle consumes 1 liter of gasoline for every 8 kilometers of travel. How far can it go with 38 liters, leaving about 7.5 liters in the tank? Direct variation lang ito. So sabi, a vehicle consumes 1 liter of gasoline every 8 kilometers of travel. So yung liter ng gasoline, kada isa ay 8 kilometers. So sa kilometers natin, 8 kilometers of travel. So ang tanong, how far can it go with 38 liters? 38 liters daw. Kaso may matitira, leaving about 7.5 liters in the tank. Eh di hindi 38 liters yung magagamit natin. Subtract natin yung 7.5. So 38 minus 7.5, lagdag tayo ng 0. So magiging 10, magiging 7. So may natirang 10 minus 5, may 5. So 0 ito. 30.5 lang pala yung magagamit kasi may matitira. So 30.5 lang tayo dito. Ito yung hinahanap natin na N. Okay, so anong gagawin natin dito? Kada isa daw ay 8 kilometers. Eh di direct multiplication lang ito. Okay, so 30.5 times 8 lang ito. Okay, so multiply lang natin 8 times 5, that will be 40. Ayan, tapos may isang decimal. So ilagay na agad natin yung decimal. 8 times 0, okay, 0 pa rin yun. And then we have 4. 8 times 3, 24. So therefore, ayan, may 1 decimal. Kaya nandito na agad yung decimal. Nilagay ko na. The answer is letter B, 244 kilometers. Number 7, a floor with an area of 6,000 square inches is to be covered with tiles measuring 4 by 5 inches each. How many tiles are needed? So pag ganitong hinahanap yung how many tiles are needed, given yung area, no? A floor with an area, given na siya 6,000 square inches, all we have to do, i-divide lang natin yung area. Area of floor, divide lang natin sa area per ng tile. Area per tile. Ayan, area ng bawat isang tile. So, 4 by 5 inches. O di ang area nun, di magigilang itong 6,000 divide natin sa area. Area ng each tile, multiply lang natin ito kasi rectangle yung tiles natin. 4 times 5. Okay? So therefore, magkakaroon tayo ng 6,000 divided by 4 times 5, 20. O cancel natin yung tigisang 0. And then divide 600 hatiin sa dalawa. Therefore, 300 pieces ang kailangan. Letter A. Number 8.
C is the midpoint of AE. O, drawing na agad natin ito. Drawing natin isa-isa. C is the midpoint of AE. O, di lagay natin yung A and then E. Ito yung A, ito yung E. Yung C daw midpoint. O, more or less nandito. Okay, lagay natin yung C. B is the midpoint of AC. O, nandito yung B. Midpoint ng AC, gitna nila. If D is between A and E, si letter D daw between A and E, such that AB equals DE. Ah, ito si AB. Ito yung length ni AB. Such that AB equals DE. Ah, para maging equal sila, dapat nandito si letter D. Dito natin ilalagay si letter D kasi ayan, equal daw sila. Okay? Ang tanong, what part of AC is CD? Ang hinahanap natin, ito si AC. Ano daw part yung CD? O dahil puro midpoint ito, kada ito, isang part ito, no? Isang part ito, tigi-tigi isang part, pare-parehas yan. Yung A to D, A to C, naging dalawang part siya. So therefore, yung CD isang part, yung AC dalawang part. The answer is 1/2. What part of AC? AC, itong malaki, is CD. So 1/2, letter A. Okay? Kasi pantay-pantay pala yung A, B, C, D, E. Kaya 1 part lahat yon. Number 9. The angles of a triangle are in the ratio 2:3:4. What is the measure of the smallest angle? Siyempre, ang smallest angle dito itong 2. Tapos, angles of a triangle, gamitin natin yung angle sum theorem. A plus B plus C equals yan sa 180 degrees. Ang hinahanap natin measure ng smallest angle. So, ang measure ng smallest angle, ibig sabihin nito, hatiin lang natin itong 180 sa ratio na 2:3:4. Hinahanap natin itong 2. So, all we have to do, divide lang natin yung 180 degrees. Divide natin sa sub netong tatlo. 2 plus 3 plus 4, that is equal to 9. So, 180 degrees divided by 9. 18 divided by 9 is 2. May 0 pa, edi 20. Ibig sabihin, yung 2:3:4 natin, i-multiply natin lahat by 20. Multiply lang natin lahat yan by 20. So, ang magiging sagot dyan, 2 times 20, 40. 3 times 20, 60. 4 times 20, 80. Eksakto, pag inad natin yan, 180. Pero ang hinahanap lang natin, smallest angle. Ito yung smallest angle, 40 degrees, letter B. Okay? Number 10. Two rectangles of the same area. If the length of rectangle A is 3 times the length of rectangle B, the width of A is how many times the width of B? O, parang pwedeng mag-assign lang tayo dito, no? Two rectangles of the same area. Kung yung two rectangles of the same area, ibig sabihin lang nun, ito yung rectangle A, ito yung rectangle A, tapos yung rectangle B, parang same lang din ang kakalabasan nyo, no? If the length of rectangle A daw, so punta tayo dito sa rectangle A, is 3 times the length of rectangle B. Ah, so kung ang 3 times daw, ibig sabihin ang length ng rectangle B, ito yung rectangle B natin, kung 3 times daw, kung itong A natin, gawin nating 3, itong length ng rectangle 1, rectangle B, ay magiging 1 kasi 3 times daw. Yung length na to 3, tapos ang length na to 1. So, parang ibig sabihin yan, ito magiging na doble siya, no? Tapos same sila ng area. Area ni A equals area ni B. So, ang tinatanong dito, the width of A is how many times the width of B? Okay, so pwedeng mag-assign tayo dito. Lagyan ko na lang ng number ito. Pagpalagay na natin yung width nitong rectangle A, lagyan ko ng 2. So therefore, ang magiging area ni rectangle A magiging 2 times 3 equals 6. Tapos, ang area ni rectangle B, magiging ito yung length natin, 1 times blank equals 6 din dapat. Kasi sabi, 2 rectangles of the same area. So, inassign lang natin itong mga numbers natin. Kung magiging 6 ito, dapat yung width niya magiging 6. So, ibig sabihin, parang pag ganito yung kakalabasan ng rectangle B natin. Okay? So, nagkabaliktad yung length and width niya. Yung length daw 1, yung width ay naging 6. So, ang tanong, the width of A, ito yung width ng A, is how many times the width of B? O ilang times daw itong 2, compare natin dito sa 6. Anong multiply sa 6 para maging 2? Eh di magiging ano siya, 6 times what number equals, naging 2 siya. Etong kanina, 1 times 3, naging 3. So ito naman, dahil 6 ito, times what number equals 2, eh di, naging siyang 6 times 1/3 ito, no? 6 times 1/3 equals 2.
So the answer is letter B, 1/3. Kung na-triple yung length ni B, papunta kay A na triple, dapat yung width naman niya, mawa 1/3 naman. How many times the width? Magiging 1/3 para same sila ng area, 6. So again, yung area natin, inassign ko lang yung 6 dahil ginawa kong 2 and 3. So bahala kayong maglagay ng numbers dyan. Same mga kalalabasan, 1/3 C letter B. Okay, so halfway na tayo. Number 10 na, no? Sa mga gusto pala ng Napolcom reviewer, makikita nyo dyan sa description. Sa mga nanonood sa YouTube, nasa description, meron akong link dyan ng magandang reviewer ng Napolcom exam. I-click nyo lang yan para makabili kayo niyan. Dadaling kayo niyan sa Shopee or Lazada pag kinlik nyo yung link dyan sa description. Okay, so ipagpatuloy na natin. Number 11. Each interior angle of a regular octagon measures. May direct formula tayo dito, dalawa. Pwedeng kunin natin yung formula sa interior angle, pero mas madali ang kunin natin yung formula para sa exterior, tapos isubtract na lang natin. Regular octagon kasi ito. Pag sinabing regular octagon, same dapat ng sukat ito, no? Paano ba drawing ng regular octagon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kunwari, pantay yan, ha? Kunwari lang kasi hindi naman perfect yung pagkakadrawing natin. Pag sinabing regular, ito yung hinahanap natin. Ilan daw ito? Ano daw yung sukat nito? Yan. Each interior angle of a regular octagon. Mas madaling formula dito, kunin natin itong exterior angle. Tapos, dahil may linear pair, subtract na lang natin. Ang formula nitong exterior angle, ang formula lang yan kapag regular, ay 360 degrees divided by number of sides. Number of sides natin, octagon, edi 8 sides, no? 360 degrees divided by 8 equal ito sa, pag dinivide natin sa 8, tatlong to yun, ano? Pag hinati sa dalawa, 180. Hatiin uli sa dalawa, 90. Hatiin sa dalawa, 45. So therefore, ito ay 45 degrees. So ibig sabihin, ang interior angle natin, subtract lang natin sa 180. 180 degrees minus 45 degrees equals sa 135 degrees. Letter D ang tamang sagot. 135 degrees. May isa pang formula pag interior angle naman. Pag interior angle, ang formula niyan, n minus 2 times 180 degrees. Or n minus 2 nga ba yun? Or n minus 3. N minus 3 ata, no? Kasi kapag ganyan, hatiin sa dalawa, so n minus 3 times 100 divided by n tayo. So check nga natin kung tama ito, n minus 3 times 180 degrees. So kaya ang ginagawa ko tong exterior kasi napakadaling tandaan ng exterior angle. Yun lang 360 divided by 8 lang. So try nga natin ito pag ito yung ginamit natin. Magiging itong 8 tapos yung 8 natin, yung n8 din, palitan ng 8 parehas, magiging 5 times 180 degrees divided by 8. So sakto ba ng kakalabasan ito? Divided by 8. Kasi kapag 4 sides, meron tayong dalawang 180 degrees. Kaya ang mangyayari dito, so medyo nalimutan ko yung formula, kapag 4 sides, dalawang 180 degrees, so n minus 2 lang, n minus 2. Ayan, so n minus 2 lang. Kaya ito magiging 6. Ayun, 6 times 8, 3/4 ng 180 degrees. Kaya 135 din. Ayan, so kaya ang ginagamit ko tong exterior angle, ang daling tandaan, 360 divided by 8 lang. So medyo nalito ako sa interior angle. N minus 2 pala. Yung n minus 3 sa diagonals pala yon. Kaya so pag ginamit natin ito, 6 times 8, ito ay 3/4. Diba? 180 divided by 4, that will be 45. O pag minultiply natin, 3 times 45 equal na siya sa same answer, 135 degrees. Ayan, n minus 2 lang pala times 180 ang ating formula. Tapos divide natin sa number of sides kasi nga yan ay regular octagon. Number 12. If the edge of a cube is increased by 50%, by what percent does its surface area increases? Okay, so maglet ako ng cube dito na gawin kong tigwa 1 para madaling isolve ang surface area. Ang surface area ng cube, bawat area na itong isang face natin. Ang area na itong isang face, 1 by 1 yan, edi 1 lang. So ang formula natin, 6 na faces yan. So 6 times s squared. So ang original surface area natin ay 6 times 1 lang ito, edi magiging 6.
Ngayon, i-compare natin kapag nag-increase ng 50%. Pag nag-increase ng 50%, anong mangyayari? Eh di magiging 1.5. 1.5 lahat. 1.5 lahat yung cube natin. Magiging 1.5 din itong dito. So magiging surface area natin ay magiging 6 times 1.5 squared. Okay, so magiging itong 6 times dalawang 1.5, that will be 2.25. Pag minultiply natin, 6 na 2.25, ilan yun? 6 na 2.25. So 2.25 times 6. So i-distribute na natin. 2.25 times 6. So we have 6 times 5, 30. 6 times 2, 12 plus 3, we have 15. May isang decimal dito. Lagay na natin 2 decimal. No? So nandito yung decimal. Point natin, 6 times 2, 12 plus 1, 13. So 13.5. Ngayon, i-compare natin. Ito yung original 6. Original 6 papuntang 12, 13.5. Eh di nadagdagan siya ng 6. 6 plus 6, 12. Meron pang 1.5. Okay, ilang percent yan? Ito yung 100%, 6. So ibig sabihin, itong another 6, 100% yan. Ang 1.5 pag kinumpare natin sa 6, that is quarter yan, ano? So 25%. So therefore, ang tamang sagot ay letter B, 125%. Ito kasi yung original 6, 100. Ito 100 din. So yung 1.5 compare natin sa 6, that is 25%. Kaya letter B ang tamang sagot. Lumaki siya ng 125% yung surface area. Number 13, okay, simple interest. 2,000 pesos was borrowed at a simple annual interest rate of 8% for 2 years. What is the total amount to be repaid? Ayan. Ang hinahanap natin dito to be repaid, ibig sabihin, interest plus the principal. Ito yung principal, yung binarrow. So principal, ang interest rate natin, ito yung 8% interest rate. Ang 2 years, ito yung time. Formula for interest is equal to PRT. Principal, rate, and time. Multiply lang natin. So ang principal natin, 2,000 pesos. Ang rate natin, 8%. Ang gagamitin ko na lang fraction. 8%, that means 8 over 100. Kaya fraction ang ginamit ko and then times 2 para makancel agad. Cancel yung tig dalawang 0, cancel na yung 100. So may matitira na lang tayo ditong 20 times 8. Ilan yung 8 na 20? That is equal to 160. Times 2, equal na siya sa 320. Ito yung interest, 320. Ang tinatanong, total amount to be repaid, edi idagdag lang natin yung 2,000. So, 320 plus natin yung 2,000 na principal, edi 2,320. Letter E. 14. Boxes are stacked such that each layer has one fewer box than the layer below it, with only one top box on top. If there are 28 boxes in all, how many layers are there? O, bilangin lang natin kung ilan yung layer. Sa top daw merong isa. Okay, i-drawing na lang natin ito. Tapos yung below it, may boxes are stacked such that each layer has one fewer box than the layer below it. So sa una may isa, sa pangalawa may dalawa. Eh di ibig sabihin, sa pangatlong layer natin, ayan, may 3, and then susunod dito, may 4, may 4 dito, may 5, 5 dito. So ganito yung drawing niya. Ngayon, ilan daw? If there are 28 boxes in all, ilan na ang sum nito? 1, 2, 3, 4, 5. 10 na ito, no? Ito, 10, 15 na yan, 15. O, dagdag pa tayo ng isa pang layer. Isa pang layer, 15 na, no? O, hanggang dito dapat. Yan. So, tapos yung susunod dito, 6. 15 plus 6, 21. Ayan, so isa pa, maglagay pa tayo ng pang last dito. Ito yung pang 27. 3, 4, 5, 6. Ayan. So, ito, 7 na ito. So, meron tayong ilang layer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sa 7th layer, 21 plus 7, meron ng total of 28 boxes. So, ayan, din drawing lang natin. So, how many layers are there? Merong 7 layers. Letter B ang tamang sagot. Number 15, a wheel has a diameter of 14 feet. About how many times will it turn in traveling 440 feet? Ayan, so ito ay formula ng ano to. A wheel has diameter 14 feet. So ito yung wheel natin. Diameter daw niya 14 feet. So ang tanong, how many times will it turn in traveling 440 feet? So ibig sabihin, itong 440 feet, i-divide lang natin sa circumference. Circumference nitong ating wheel ng circle. So anong formula ng circumference?
Ang formula ng circumference ng circle ay 2 pi r. Tapos maganda dito, dahil ang pi, may estimate tayong value ng pi. Ang pi ay 3.14 sa decimal. Pero sa fraction, approximately equal yan sa 22/7. Yan ang ginagamit na estimate kapag fraction. Lalo na kasi yung 14 feet natin, diameter natin 14 feet. Ibig sabihin, ang radius natin kalahati. Kalahati ng 14 feet, edi 7 feet na lang yon. Kaya nakita ko, estimate dito, 22/7 kasi nga, yun, parehas may 7. Pag sinubstitute natin, ang circumference ay 2, ang pi, imbis na 3.14, gamitin natin 22/7. Okay, 22/7, tas yung radius natin ay 7 din. O di ba makakancel na lang yung 7 at 7. 7 at 7, ang natira na lang, 2 times 22, we have 44. So ngayon, itong 440 feet, i-divide natin sa 44. 44 feet yung circumference. So therefore, pag dinivide natin, parehas 44, edi equal na siya sa 10. May 0 lang ito no? So therefore, the answer is letter E, 10. Yan yung estimate natin about how many times. So merong 10 times na iikot yung wheel na may diameter na 14 feet. Number 16. A hazardous building measures 7.5 meters wide by 9.0 meters long is to be cordoned off. How many meters of rope are needed to go around its perimeter? Ayan, so babalutin lang natin yung building, no? Building ng rope. Ibig sabihin, perimeter lang ito. Perimeter problem. Ito yung width, ito naman yung length. Ito yung length, ito yung width. So perimeter problem lang ito. Ito yung building natin. Tapos, ang tinatanong, how many meters of rope are needed to go around its perimeter? So, formula lang ng perimeter. Perimeter ay 2L plus 2W. Okay? Or pwede, mas maganda yung naka-factor, no? O pwede rin nakahiwalay na, same lang naman yon. So, given yung length natin, ang length ay 9 meters, ang width ay 7.5. So, substitute lang natin, 2 times the length is 9, and then 2 times the width is 7.5. Okay. So, 2 times 9, 18, plus dalawang 7.5, that will be 15. Pag inad natin, 18 plus 15, 33 meters, letter D. Number 17. In a certain precinct, there are 5 police officers for every 250 residents. What is the ratio of officers to residents? Ayan, so medyo madali ito. Ratio ng officers to residents. So, di kunin lang natin officers to residents. Sabi, 5 police officers, edi 5 is to residents, 250. Okay, so yan na yung answer natin. I-lowest term na lang natin. Officer to resident. So 5 is to 250. I-lowest term lang natin, divide both by 5. 5 divided by 5, 1. 250 divided by 5 is 50. Therefore, letter A, 1 is to 50. Bawat isang police officer ay is to 50 residents. 18. PO1 Edelberto Sampion divides his daily allotment of 350 pesos among his 3 children in the ratio 4 is to 2 is to 1. College, high school, grade school. How much does the youngest, the grade school, child receive? Ayan. So ratio and proportion problem, no? Yung 350, hahatiin lang natin yan sa ratio na 4 is to 2 is to 1. Ang hinahanap natin, yung grade school. Ito yun, college, high school, grade school. Ang hinahanap natin itong 1. So para mas mahati natin yung 350, all we have to do, 350, i-divide lang natin sa sum nito. Pag inad natin, 4 plus 2 plus 1, that will be 7. No? Pag dinivide natin, 350 divided by 7 ay 50. So ibig sabihin, i-multiply natin lahat sa 50, itong mga ratio natin, 4 is to 2 is to 1, para makuha natin yung bawat share nila. Ang hinahanap natin, grade school. Ito lang yung kailangan natin, grade school. So 1 times 50, 50. So the answer is letter B, 50. Pag kinuha natin lahat, 4 times 50, 200. 2 times 50, 100. O, di ba eksakto siya? 200 plus 100, 300 plus 50, 350. Pero ito lang yung kailangan natin. Grade school lang. 19. Police Inspector Gilberto Andes loaned out 20,000 pesos, part at 5% and the remainder at 8%, simple interest per year. If his total income after 2 years was 2,720, how much was invested at 8%?
Okay, so ito ang ginagamit ko dito pag ganitong problem, investment problem, two unknowns. Two unknowns ito. Ilelet ko yung let x and y ang gagamitin natin. X is the amount invested. Amount invested at kung ano yung nauna. 5%. Okay, invested at 5%. Ito namang y, gagawin kong amount invested at 8%. Ito yung hinahanap natin. How much was invested at 8%? Okay, so ito yan. So ang first equation natin dito, x plus y ay yung total, x plus y 20,000. Ito yung in-invest. Ito yung equation number 1. Equation number 2 naman, i-multiply natin. Doon sa amount, 5%, ang 5% ay 0.05, 0.05x, plus yung sa amount sa y naman, 0.08y equals kung magkano yung interest. Ayan. If his total income after 2 years, after 2 years was 2,720. Okay, so equal daw ito sa 2,720. Ito yung equation number 2 natin. Ngayon, ang hinahanap natin yung y. To solve for y, kailangan i-cancel natin si x. Para ma-cancel si x, ano yung gagamitin natin dito? Gusto nating i-cancel si x. Ito munang, para ma-cancel yung x, gawin natin muna itong whole number. Ayaw natin na may decimal. Multiply natin sa 100 parehas. Pag minultiply natin sa 100, ito, magiging siyang 5x. Okay? Multiply natin, dito ko isusulat. 100 times 0.05, magiging siyang 5x. Plus 100 times 0.08y, magiging siyang 8y. Equals, minultiply sa 100, didagdagan lang natin ng 2 0. Okay? O, isa pang 0. Ayan, 272,000 na siya. 272,000. Ito naman, para ma-cancel yung, para maging same yung coefficient ng x, dahil gusto natin y ang matira, i-multiply natin ito sa negative 5 para pumarehas dito. Pag dinistribute natin, negative 5x. O, di ba? Same na sila. Negative 5y equals negative times 20. Negative 5 times 20. Negative 100. Okay? So that will be negative 100. Okay. Eh di pwede na nating makancel. So makancel na to, 5x minus 5x, 0. 8y minus 5y, we have 3y, equals, pag ito dinivide natin, magiging na itong 272,000 minus 100, we have 172,000 pesos na pwede nating i-divide sa 3. So pag dinivide natin sa 3, so ano yung kakalabasan dito? Pag divided by 3, ilan yung kakalabasan nito? Cancel yung 3. So 172,000 divided by 3, ang kakalabasan ay 17 divided by 3, we have 5. 5 times 3, we have 15. Subtract natin, magiging 2, bring down 2. So we have 7. 57 divided by, or 7 times 3, 21. Subtract natin, 1. So may 1,000 pa dito. So hindi eksakto, no? So at 8%, so anong nangyari dito? 2,720. 5%. Okay, wait lang. Tingnan natin kung saan hanapin natin yung error. Hanapin ko lang. I-post ko muna saglit. Okay, so kaya pala medyo na-miss ko pala yung burahin muna natin dito sa part na to. Na-miss natin yung 2 years dito. Yun, may 2 years. So may correction tayo dito. Hindi ko nabuburahin lahat. Idadagdag lang natin yung 2 years kasi ang formula ng simple interest, PRT, nawala yung T, no? Naka-multiply pa dapat sa 2 years ito. So ito, i-multiply pa natin sa 2 years. Etong equation number 2 natin, kailangan natin i-multiply sa 2. Ayan. So ito, i-multiply lang natin ito sa 2. Etong, so ayusin natin. Mangyayari dito, 0.06 times 2, ilipat natin dito para magkasya. Equation number 1, x plus y equals 20,000 pesos. Equation number 1. Ang equation number 2 natin, i-multiply natin sa percent. 5% lang pala, no? 5%. So,
0.05 times 2 times x plus 0.08 times 2 times y equals 2,720 na isa-simplify natin. Pag sinimplify natin ito, 2.05, di magiging na itong 0.10 or 0.1 na lang. O gawin natin 0.10 para 0.05, 2.05. So 0.10x plus 2.08, so that will be 0.16. 16y equals 2,720. Ito na yung ating equation number 2. Ngayon, para ma-eliminate natin yan, same kagaya nung kanina, itong equation number 2, i-multiply natin both sides by 100. Pag minultiply by 100, magiging itong 10x. Dito natin isulat. 10x, ito naman, move lang ng dalawa, move ng dalawa, move ng dalawa din. So 10x plus 16y equals, ganun pa rin, 2,720, dagdagan ng 2 0. Okay. Ito namang isa, kailangan nating makancel yung x. So i-multiply natin sa negative 10 ito. Negative 10 para pumarehas dito. Okay, so negative 10. So magiging siyang negative 10x, negative 10y equals negative 200,000. Ayun. Negative 200,000. So ngayon, kailangan na nating i-add na lang natin, makakancel na ito. Tapos, 16y minus 10y, that will be 6y. Tapos, pag sinubtract, makakancel lang yung 200,000, may matitirang 72,000. And then last step, divide both sides by 6. Ayun, kita ko na yung answer. Therefore, ang value ng y, amount invested at 8%, 72 divided by 6, eksakto, 12. Kopyahin lang yung tatlong 0. The answer is 12,000, letter D. Okay? So sorry kanina, na-miss ko yung 2 years dito. Yung 2 years kailangan nga palang i-multiply dito dahil PRT ang formula ng interest. Okay? Last number 20. In 2008, the age of Police Officer Tony Almeida was more than twice the age of Police Officer Greg Alda. In 2022, Almeida's age was 2 less than twice Alda's age. What was Almeida's age in 2020? Medyo madami ito O, isa-isay natin. Yung character muna. Tony Almeida tsaka si Greg Alda. Ang gamitin ko na lang yung first name nila, Tony. Tony at Greg. Ayan. Para ang gagamitin ko, in 2008 ang una. Ang gagamitin ko na lang dito, G for Greg. Si Alda yun si Greg, si Alda. Parehas kasi silang letter A. So in 2008, the age of Tony Almeida was 4 more than. Pag sinabing 4 more than, plus 4 yun. 4 more than thrice the age of Police Officer Greg Alda. Di ang mangyari doon, 3G. 3G plus 4. Ayan. So 3G plus 4. Ang age nila nung 2008, si Tony Almeida ay 3G plus 4 compared sa age ni Greg. Okay. So in 2022, okay, so 2022, ilang years yan? 2008 papuntang 2022, that is ilang years? Meron tayong 8 papuntang 12, 4, no? So ito ay 14 years. So ibig sabihin mag-plus 14 lang tayo dito. Plus 14 sa parehas. So pag sinimplify, magiging 3G plus 4 plus 14. So 3G plus 18 ang expression para dito. 3G plus 18. Tapos si Greg naman ay G plus 14. Okay? So tapos, dito daw sa 2022, dito tayo mag-focus. Dito tayo gagawa ng equation dito. Kasi in 2022, okay, dito yan. Almeida's age, eto na yon. Almeida's age, si Tony Almeida, 3G plus 18. Okay? Was, ibig sabihin ng was equal sign. 2 less than, edi minus 2. Minus 2 less than twice Alda's age. Twice Alda's age, ito yon. So 2 times age ni Alda, G plus 14. Ayan, G plus 14. Ayan ang ating working equation. O, solve for ano na lang tayo dyan? Solve for G na lang. Pero ang tinatanong, what was Almeida's age in 2020? 2020 pa yung tinatanong natin, no? So 2022 ito, 2020 ang tinatanong. Tapos, age ni Almeida, ni Tony Almeida, ito yung hinahanap natin. So isolve muna natin itong G. Tapos pag nasolve natin yung G, substitute natin dito. Okay? So solve for G, distribute lang ito. 3G plus 18 equals 2G, dinistribute. 2 times 14, that is plus 28, minus 2. Tapos, pag-combine natin yung G,
Subtract tayo ng 2G both sides. Minus 2G both sides para 0 na ito. 3G minus 2G, ayun, G na lang. Tapos minus 18 tayo both sides. Minus 18 both sides. Okay. Therefore, ang G natin, H ni Greg Alda, 28 minus 18, that will be 10. Minus 2 pa dito. So, 28 minus 18, 10 minus 2. 8 na lang. Pero hindi yan yung tinatanong. Ang tinatanong natin, ang age ni Greg ay 8. Buti na lang wala sa choices yung 8. Ang tinatanong, age ni Tony Almeda. So, i-solve muna natin ito. 3G plus 4 in 2008 muna tayo. So, solve natin in 2008, 3G plus 4, magiging 3 times 8 plus 4. So, magiging 3 times 8, 24 plus 4, that will be 28. 28 siya nung 2008. Ang tinatanong, 2020. Ilan yung 2008 papuntang 2020? 12 years. So, ibig sabihin, final answer, 28 plus 12 years. Final answer ay 40. Letter B ang tamang sagot. So, that's it. Thank you for watching. I hope marami kayong natutunan sa 20 items na pinresent ko sa inyo. So, sa mga nagre-review or sa mga bago pa lang na nakapanood ng reviewer ko sa Napolcom, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe and hit the bell button para updated kayo sa mga i-upload ko pang reviewer para sa Napolcom. Good luck sa lahat ng magte-test ng Napolcom.